Okay, good day, good day, good day. Dito naman yung lingkod. This is me, Armando S. Montero ay nagbabalik. Maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan og shout out sa Covenanted Pastors and Covenanted Churches og ito nasab nga ipadayon ng atong nabiyaan nga subject, The Gospel of the Kingdom. Og nganing adlaw pitsa 1 sa bulan sa Agosto o hapit na gyud ang fellowship dito sa Bato-Bato kauban ni Obispo GR o ginaot nga i-bless kita sa Ginoo aron nga makahimo usab kita sa pagpadayon sa ato ang fellowship kay mao kini ang gisugo sa Ginoo nga dili nato biyaan ang balaan nga panagkatigom. Okay mga kaigsunan, ini nga takna karon sa kabuntagon ato nasab nga isgutan ang subject nga kanayon ini gitawag nga the freedom o financial freedom o ang opposite ni ini ang gitawag nga financial bondage. Na mga kaigsunan ko sa Ginoo ato nang sugdan sa walay langan tungod kay nagtipid kita og oras kay kung taas na kayo murag dili pod maayo. So sugdan nato mga kaigsunan ang subject nga financial freedom. Okay, so daghan gyud makagusto ni ining financial freedom tungod kay kwarta na guna no. Ang kwarta matud pa sa Ecclesiastes maoy sulbad o sagot sa tanang mga butang. Na mga kaigsunan ko sa Ginoo, kung atong pamalandungan ang financial freedom, ang opposite nini financial bondage. Dinhi sa Biblia ato makita dinhi sa Psalms chapter 37 verse 21 mo jump kini sa 25 hangtod sa 26 matod pas pala ang kasulatan, the wicked borrow it and pay it not again, but the righteous showeth mercy and giveth sa Cebuano matod pa dinhi ang dautan nagapangutang og dili na mobayad apan ang matarong adunay kaluoy og nagahatag. Nabata ako kaniadto og karon ako tigulang na apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang ihang kaliwat. Sa tibuok nga adlaw aduna siya'y kaluoy og nagapahulam og ang ihang kaliwat ginapanalanginan. So klaro kayo tataw kayo sa Biblia dinhi sa Salmo chapter 37 verse 21 mo jump sa 25 hangtod sa 26 nga din nato makita dinhi nga ang opposite sa kining mangutang nga di mo bayad daotana no. Ang opposite di ay ang matarong mangutang mo bayad no. Pero kung ang matarong mangutang unya di na mo bayad makarga ka sa dautan. Kaya matod pa dinhi ang dautan nagapangutang og dili na mo bayad no. Ang matarong mga kaigsunan gipanalaginan sa Dios. Yes no. Matod pa dinhi sa verse 25 no. Og dili kini biyaan sa Dios ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat no. Once nga makaliwat na ta sa Ginoo nindot kayo kay panalanginan ta. Matod pas 26 ang tibuok nga adlaw aduna siya'y kaluoy og nagapahulam og ang iyang kaliwat ginapanalanginan. So mao na mga kaigsunan mga lagad gyud ta no. Aron nga mahimo tang mapanalanginan sa financial. Kaya sa Proverbs 22 verse 7 ang adunahan magahari ibabaw sa kabus og ang manghulam mao ang ulipon sa magapahulam. Tama gina mga kaigsunan tungod ka ang matarong ipanalanginan og maunay daghang kwarta unya magpahulam na kadtong sigilag panghulam mahimo ginang maulipon sa gipahulaman. Mao na ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Padayon ta kining financial freedom ang opposite niini sa kung gikayon na financial bondage. Og simple kayo blessing ang sa pikas pod mga tunglo courses good and bad no. Basta mga lagad mga kaigsunan mo ni akong nis basta mga lagad libre no.
ay sukad sa masukad ang kaluwasan dili pabayran, libre ni nga gihatag sa Dios, o sa mga financial nga bahin mahimo pud ni malibre kung panalanginan mga kaigsunan sa Dios. Kay natay ato pong tumano, no, matud pa sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malakay 3:10, bring ye all the tithes into his storehouse, that there may meet in mine house, saith the Lord of hosts. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there is no room enough to receive it. Dugang pa des Deuteronomy chapter 28 verse 2, dili ginato kalimtan ng Ginoo, kaya maga-overtake ang mga panalangin mga kaigsunan. So muna ito makita din sa balaan nga kasulatan. Muna nga aron nga ang magalagad sa Ginoo, avoid nga mangutang mga kaigsunan. Number 1, acknowledge God's ownership, Psalms 24 verse 1. O ikaduha, tithe faithfully, no, na maguduban nga testing lang og tithes unya wala dayon na dato, wala nga niundang. So faithfully gani, no matter what happen mga kaigsunan, tumanon gyud ang gisugo sa atong Ginoo. Gradually ipabati sa Dios ug ipakita sa Ginoo ang mga kahibulongan nga mga butang, no. So kinahanglan nga atong i-acknowledge nga ang Dios mo ay great provider. Ikatulo, live below your means. Atong kinabuhian, kung unsa ang naa sa tuwa, we must be contented. Matud pa sa 1 Timothy 6 verse 19. Number 4, avoid debt. Number 5, give generously. Proverbs 11:24-25. Manggihatagon ta mga kaigsunan, no, mga madagayaon kayod. Save and invest wisely. So may savings sa matud pa sa Proverbs 21:20. So kinahanglan nga gamiton pod ang atong utok, no. Trust God's provision mo nang sa Matthew 6:31-33. O gining gipangita sa hintil mga kaigsunan. So kang mga hintil nga nasakop sa iglesia dili pa kay kamao, pan kung makamao na mo tuman sa ligramento og senaryo sa law of blessing. So mapareha sa Israel nga bisan diserto adunay ginaani, no. Katapusan mga kaigsunan, upat ka klase nga pagkaanak, no. Una nga anak nga kanang ang iyang kasing-kasing lifted up, proud, no. So mao na gisulti sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 o jump sa verse 14, mo nang i-withhold ang mga panalangin sa maong nag-claim nga anak sa Dios tungod kaya mapahitas o na siya kasing-kasing. Ikaduha nga klase nga anak, nalimot na siya, no, that forget the Lord thy God. Mo ni gisulti sa Deuteronomy chapter 8 verse 14. So dili kinato kalimtan mga kaigsunan ang Dios, labi na sa ato ang mga vows, atong mga commitment nato sa iya. Mo na nga i-withhold ang mga blessing kung usa na kaniining pagkaanak sa Dios nga diin nakalimot ka sa imong katungdanan. Ikatulo nga klaseng anak, transfer the love of money. So dito na nakuha na iyang atensyon sa maong mga material nga mga butang, o wala na niya nakhimo ang mga katungdanan nga diin mo ay ikahimuot sa Dios. O ikaupat nga klase nga pagkaanak, that is spent to evil, nga nakita sa Dios nga kung buhungon siya sa material, iya kining gamiton sa dili maayo mga kaigsunan. Pusa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon. Kining inyong bus ng lagad, Pastor Armando Montero, magaingon kanyo manamilit o maayong adlaw sa tanan, o God bless. O di na to kalimtan sa pag subscribe. Kung wala pa ka makasubscribe, human yung pag-subscribe mga kaigsunan, imo ang pinduton ang bell aron nga updated ka sa mga doktrina nga diin atong asgutan din sa akong channel, Mary 67. That is my YouTube channel, o kining gitawag nga FB page, Armando Montero, one word. O kung aduna kay kasing-kasing sa pagtabang aron nga sa ingon ini mapadayon ang atong programa des kahanginan, aduna koy GCash na sa ubos mga kaigsunan, 093-3916-33-428. Nalaygo ng Dios sa matag-usa nato kinabuhi, o kini inyong ubos ng lagad manamalit pag-usab, o hanggang sa muli magkita-kits tayo. Bye bye.